I am Attorney Haron, and with me is... Attorney Hanan. And welcome back to The Lost Podcast. Welcome to the last and finale episode of our first season. We can't thank you enough, you guys, for staying with us, supporting us, and staying with us up until this finale episode. Your support means the world to us, ni Attorney Hanan, diba? As of now, yes. So, this is just a continuation of our talk last episode, diba? And in our previous episode. More on ano pa rin, bar. Diba? Attorney Hanan, you mentioned in the previous episode na nag-take ka ng 2019 bar exam and pumasa ka ng Kagiwao or the 2022 bar exam. 2019 is Bernabar. And 2022 is Kagiwao bar. So, would you like to explain to us paano yun, Attorney Hanan? I graduated in 2019. Okay. Tapos, immediately, I took the 2019 bar. Yes. Then, I was not ready back then. Not ready because I graduated around July, August, September. And the bar exam was November. in November. So, ilang months lang yun, diba? Oh, ilan ba yun? Parang 3, 4, 5. Ganyan. So, parang hindi nagkasya yung time. Plus, hindi ako huwarang estudyante sa law school. Sa law school. Kasi nga, as mentioned sa previous episodes First episode. Hindi, sa previous episodes. Oo, sa first episode sa natin. Sa first ba yun? Oo. Memorize mo. Na yung extracurricular activities ko to the highest level na. Yes. Kaya, yun siguro. Hindi ko siya na-manage. Then, here comes BBE. Sabi ko, nung makita ko yung scores ko sa 2019, sabi ko, actually, before ko makita yung scores, sabi ko sa mama ko, ayoko na mag-take. Lawyering is not for me. Anyway, ikaw lang naman yung may gusto na or nagsabi sa akin mag-law. Siyempre, di ba, may ganun tayong pagmumukmok na attitude. I cannot blame you for feeling that, no? Oo, kasi yun na nga. So, yun, nung makita ko yung scores ko, parang, kung ganito yung scores ko na hindi ko ginalingan during the review or hindi maganda yung foundation ko, ganito yung score ko. Paano na lang kung nag-memorize ako? Hindi kasi ako nag-memorize ng 2019. So, paano na lang kung nag-memorize ako? Kaya parang very close to my heart yung dapat mag-memorize. Ayun. Kasi yun talaga yung nakatulong sa akin sa Kagiwao. So, yun, nung BBE naman, di ba sabi nila, may 5 L's na dapat meron ka. First is yung Lord, legibility, logic, law, language. Yes. So, yung ginawa ko nung BBE, best bar ever. Yes. This was the 2020 and 2021 diba, parang exam. pinoproject ko na, magtitake ako kasi maganda yung scores ko nung 2019. So, how much more kung mag-aral ako ng maayos for BBE? Biglang in-announce pa na computerized na. So, wala na akong problema sa legibility. Kasi, hindi ko na kailangan ng magandang handwriting. Ipangit handwriting ko. Kasi diba, 2019 was the last written bar exam. Yes. Pareho tayong, ako din, aminado ko ang pangit ng writing ko talaga. Handwriting ko talaga. Kasi nung nag-take ako ng bar, as in yung letter A ko, hindi ko siya masulat ng maayos. Kasi nga. Nakanganga, para na siyang U. Kasi sobrang pagmamadali. So, hindi maganda yung handwriting ko. Parang So, nakakontribute yun. So, nung sabi ko, it's a sign again na, sabi ko, kulang na lang sa akin yung 4 L's, yung Lord. Tapos, okay na yan, sige, mag-pray na lang ako. Hindi naman na lang. Nagpa-pray naman ako. Yes. Sabi ko, 3 na lang, yung logic, language, tsaka law. So, ginawa ko dun sa language, na ako, every day of 2021, nanonood ako ng 7-minute video ng grammar, subject-verb. So, nag-back to basic ka talaga sa English language. Yes. Not because you don't know, but because you just want to be reaffirmed again na kung ano yung natutunan mo sa high school, sa college na English grammar mo, nasa sayo pa rin. Yes. So, yun. Okay na naman ako. So, ang kulang na lang sa akin, logic at saka law. So, law, memorize, and logic, yung how to answer bar question. So, ngayon, here comes BBE. So, at that time, ayoko magpagastos sa mga magulang ko. So,
hindi na ako tumira sa malapit sa or sa sa place ng Sa bar site. bar site. Kaya kasi 2020 and 2021 bar Regionalized na. Regionalized na. Aside Again, from it was oo. digitalized, it was also regionalized. For the Oo. first time, ang bar exam can be taken na sa mga Outside Metro Manila. outside na. Metro Manila. Before kasi sa UST lang, di ba? Yes. UST or Lasal. Yun. Yeah. So yun, nung instead na pumunta ako sa bar sa sa Iligan kasi Doon yung, ka magstay muna Oo. before pag malapit na yung bar exam mo. hindi ko ginawa. Ginawa ko na lang, nag-isolate ako sa kwarto ko, sa bahay. bahay. Which hindi siya effective kasi because of yung Omicron, ang bilis nung hawa nun eh. So Yes, nahawa na ako kagad. Immediately 2 days before Bar exam. yung test. Kailangan mag-start ka ng mag-isolate. Hindi, yung test. Dapat may test. COVID test. Yes. Dapat mag-negative ka doon para makatake ka. Ng bar exam. Yes. So, parang 2 days before, na-feel ko na something is Possible. wrong. Tapos sinabi ko na sa mother ko, sabi niya, alam mo, hindi ka makafocus niyan, mag-aral. So, bukas, dadalhin kita sa nearest hospital. So, nung dinala niya ako doon, a day before yung sa test sa Iligan or administered by Supreme Court, nag-positive ako. So, yun. Nag-fall apart na yung mundo ko. Nung time na I was walking. Pauwi. Oo. As Positive in, pa rin. day before the bar, lumabas yung result ko. Ganun pa rin. Positive pa rin ako sa COVID. So, hindi ako na-take. So, sabi ko nga, I was not given a day in court. Di ba? Diba? So, parang mas masakit siya kasi I have experienced failing the bar. On your first try, Yes. Pero mas masakit yung na-fail ka sa COVID test. Kasi it was technical. oo, hindi, Hindi ang Supreme Court ang nagsabi Na hindi ka pwede maging abogado. oo. But ang the nagsabi circumstance, yes. So, yun. So, kaya, umabot ako hanggang Kagiwa. ayun. Ang tagal pa nung bago ako umabot sa Kagiwa, ang tagal nung moving on stage ko from Oo. BBE. So, natira na lang sa akin is 2 months. Na-realize ko na, sige, take na lang talaga ako. So, parang nag-apply ako around July, pero nag-review na ako August, September, October, ganyan. Basta, naalala ko, nag-memorize lang ako a month lang. Tapos, take na. Kasi parang, Thank God, it was my time. totoo. Kasi parang, after all those years Yeah. of reviewing for the bar, Oo. no? So, finally. Pero finally, yung sa akin, sobrang haba, di ba, ng Totoo. journey ko. How about you, attorney? I'm pretty sure yours is, very contrasting yung experience Yes, natin opposite. for the bar review. Ako lang, yung sabi ko nga in the previous episode na I passed the 2023, I graduated sa 2023 January, and then I reviewed until tinik ko yung bar exam na Hernando Bar on September. And then, ayun, finally, pumasa nung December last year. So, So, straightforward, typical na experience ng pagpasa ng pagiging abogado, no? Right after law school, diretso Kasi ko kasi nag-take ng... pinagpala, di ba? Ay, hindi naman. Ng talino. Well, pinagpala ng Diyos. Parang, Allah, yung sabi ko nga, everything happened because of Allah. It's all Him. Oo, tama. Attorney Hanan, during your bar review, di ba nag-enroll ka, sabi mo, ng mock bars? Oo. And, kamusta yung experience mo during your mock bars? Actually, yung mock bar experience ko, parang ang naalala ko lang yung sa 2019. Kasi Yung, sa BBE, hindi na ako sa BBE, nagtitake pala ako. Tama, meron. Pero parang hindi maganda yung performance ko dun. actually same Or, tayo. oo, parang- Pero sabi mo kasi buti may naipasa kang mock bars. Ako kasi, wala akong Ay, di sa sa 2019. Ako kasi wala akong naipasang mock bars. Oh, so, Yung sabi ba ko- naka-apekto sa'yo yun? Actually, yun nga din. Parang naging double-edged sword ang review center. No, na sabi ko, it really brought down my moral yung
hindi ko pagpasa sa mga mock bars. And hindi lang Pero, to isang review ang center hirap na ng mock mga bar legal ha. edge na, mock Legal bar. Edge and Haba. Jurists mock bar, yung lahat. Dalawa. I think wala akong naipasa sa mga mock bars nila. Parang Imposible, promise, wala. And sabi nga nila, and sabi ng mga kasama ko, mas mahirap yung mock bars kaysa sa actual bar exam questions. Would you agree with that? Di masyado. Ang totoo siguro is yung adrenaline natin during bar, iba sa mock bar. And siguro kasi, yung mga examiners natin na during mock bar, mas strict sila kaysa sa mga examiners natin. Oo, I don't know, I'm not sure. Din, no? Feeling ko parang mas super tough love yung binibigay sa atin ng mga examiners natin or checkers natin during the mock bar kaysa sa mga actual examiners natin sa mga bar exams natin. Kayo pala, yung mga listeners natin, how was your experience with your mock bars? Sa tingin nyo ba, mas mahirap ba siya kaysa sa actual bar exams or nadalian lang kayo? Yeah. And Attorney Hanan, nagbabasa ka ba ng mga answered bar questions? Nagbabasa is an understatement. Bakit? Kasi during law school, I think yan talaga yung Bible ko. Instead na caudal, naging ang ABQ. Parang naalala ko pag highest talaga ako or pumasa ako sa exam. ABQ yung inaral ko. Which hindi siya tama. Kasi parang minememorize mo lang yung sagot. Well, tama naman siya kung... Ako kasi, Pero sa bagay, hindi mo naman mamememorize yung sagot sa ABQ kung hindi mo naintindihan yung topic. For me kasi, ang ginagawa ko, pang-reinforce ko siya. After ko mag-study sa Caudal and sa annotated books, doon na ako sa ABQ. Kasi nga matalino ka nga, attorney. Hindi rin. Parang, ayun, yung sabi ko parang, it helps you ba na mag-make sense yung mga binasa mo sa Caudal and sa mga commentaries once it is questioned or once it is asked sa ABQs. So parang feeling mo, ganito pala yung possible na itanong. So ganito din dapat pala yung atake sa ganitong questions. For me, yung mga tinatanong sa bar, yun yung mga topics na dapat alam mo para masabing pwede ka maging abogado. Exactly. Kaya siya parang paulit-ulit lang na tinatanong kasi yun nga yung basic. Kasi it's frequently asked questions for a reason. Na pag itanong sa isang attorney yun, alam niya kung ano yung isasagot niya. Or sa isang tao, pag tinanong yun sa isang tao at alam niya yung sagot, pang-abogado na yung brain cells. Exactly. Yun talaga yun. So, let's move on, attorney, no? Let's ask muna yung mga listeners natin if nagamit ba sila ng ABQs. Baka naman hindi na kayo nagbabasa ng ABQs. Focus na kayo masyado sa Caudal or sa commentaries. Guys, bigyan nyo ng time ang mga ABQs. They're so underrated, but iba yung effect niya sa learning mo. Mas maiintindihan mo yung topic na binabasa mo. Just comment down below kung nagbabasa ko ng ABQs or not, and if you think it was helpful in your case. Yeah, we wanna read them. Yes. Your answers. Let's now move on, attorney, sa actual bar exam. Ayun. Sang bar exam ba to? Yung sa first or second? Joke lang natin. Lahat, let's himay-himayin natin yung attorney, yung sa'yo. Pwede ikaw mauna. Sige. Kasi conventional yung sa'yo eh. Yung sa akin, unconventional. Okay. Sa akin naman, I took the bar exam sa UST. Doon ako sa UST nag-bar exam. And sabi ko kasi, di ba yung usual na, doon usually na-held yung bar exams, annual bar exams, nung hindi pa na-regionalized. So sabi ko parang, I want to have the experience na it's as if centralized yung bar exam. And so far, hindi naman ako nabigo. Parang siya, it was a really good experience. Yeah. No. In your case, Attorney Hanan? Well, in my case, yung siguro ang memorable bar exam ko talaga is yung Kagiwaw. Kasi dun ka pumasa. Hindi, not because of that. Kasi air-conditioned yung room namin. yun talaga po yun. Oo. Tapos, din, at that time, alam kong I had a clear mind, a clear goal to pass the bar, to answer all the questions with legal basis. As in, yung presence of mind ko at that time, yung mindset, yung mental status ko nun, I was at my best. Ganun. Unlike nung 2019 bar ko na
parang sabog pa sa akin, ganun. Yung sabi ko nga sa mga yung reviewees natin sa Soar High Bar Lecture Series Yes. na dapat kabisado mo na yung subject in a sense na pag may tinanong sa bar, parang nafa-funnel mo na siya. Alam mo na kung saan to na topic, saan to banda sa syllabus. Ganon. So, hindi ganon yung experience ko sa 2019. Magkaiba talaga yung 2019 ko, tsaka kaya mas memorable sa akin yung on a positive note, yung Kagiwaw. In my case naman, ang super nanaig nung during my bar exam, nanaig na feeling was I was enjoying the entire experience. In-enjoy ko lang. Pero alam mo, feeling ko may enjoy mo lang siya kung ready ka. That, no, yun, no. Kasi sabi ko parang I trusted my law school training. Yeah, tsaka matalino ka. Hindi rin. I also trusted my 3 readings. So sabi ko parang ano pa ba yung kulang or hindi ko nagawa kundi magbasa, kundi i-take yung bar. Yes. So feeling ko combination na lang siya ng lahat ng ginawa ko, lahat ng effort ko, lahat ng readings ko, yung pag-take ng bar. And ang nanaig talaga sa akin na feeling was I am enjoying the entire experience from first day to our last day. Pero magkaiba rin tayo ng bar. Kasi yung Kagiwaw bar is for bar day. Although hindi siya bar Sundays. 4 days pa rin. Sa amin yung 3 eh. Oo, sa amin nag-start yung 3 days, no? Oh. Same with this coming na bar exam. So ano ba, for you, saan ang mas mahirap? Yung 4 days or yung 3 days? Alam mo, sa akin okay na yung 3 days na yun na within 1 week siya. Kasi parang Sobra na yung... andun pa rin yung adrenaline. Parang sabi ko kung ito 4 Sundays to hindi ko kaya. For Sundays, nakaka-drain talaga. Super draining yung 1 month kang magba-bar exam. Yes. Tapos, basta, I don't wanna So for me, experience it again. for me talaga, that's the best thing na ginawa nila. Yung 3 days na within a week lang siya. Tama. Just like any other board exams, no? Yes. Ay, attorney, during the your bar review, paano mo minanage yung mental health mo? I'm sure yung mental health yung isa sa pinaka-importante no, during bar bar siguro review. yung sa 4 years na attempt ko sa bar, hindi maganda yung mental health ko, no? Talaga siya okay. Pero, yung 2 months before the Kagiwaw bar ko, nilabanan ko siya ng parang ng galit. Hindi ko alam ano yung proper term. Pero yung self, ito ang gawin mo. Ang goal lang, ang bala mo lang for the bar is yung sagot. Kailangan may sagot ka. Hindi mo kailangan ng mga unnecessary things na i-consider. Ang i-consider mo lang, may sagot ka ba? So, parang yun lang yung naging focus ko. Kaya hindi ko na naging worry yung financial, yung emotional, so talagang focus lang sa sagot sa bar. So, yun. Nalabanan ko siya in a sense na parang di ko na siya inisip na I'm not mentally stable. Inisip ko na lang na I have to be stable because I have to pass the bar because this will be my last attempt. So, yun lang. Yung parang meron lang conviction siguro. Mindset lang. Parang ganun. To our listeners, paano nyo manage yung mental health nyo during your bar review? No? Ako naman, Attorney Hanan, yung mantra ko lang kasi is I wanted it to end. Alam mo yun? I wanted So, I think yan talaga. Gusto ko lang siya easy through yung journey na yun. Wala talaga sa utak ko na natitigil ako. Yun, parang at any point feeling ko magbaback out ako. Wala, talagang I wanted to finish the bar exam and kung anong result, bahala na. At saka yun din yung sabi ko sa pinsan ko na nag-take ng engineering board exam. Sabi ko sa kanya, yung brain natin parang USB yan. Pag pinuno mo ng worries sa external factors, paano na lang yung mga inaaral mo, baka mawala na yan. 'Di ba? Kasi iba yung win-worry mo, yung pamilya mo, yung gastos mo, ganyan. So, instead na ang laman lang ng utak mo ay sagot, nahaluan pa ng worries, ng mga unnecessary thoughts. So parang USB lang, mami-memory full ka. So sayang yung exam mo kung hindi ka makasagot ng maayos. Yes, parang learn to prioritize kung ano yung ipaprioritize mo na. At saka compartmentalization natin yung tawag nila dyan. Yung this is not the right time for me to slack or for me to give effort or think about this, no? Parang or to be emotional or to be basta yung priorities lang talaga. Yes. Balik tayo during the bar exam. Ano yung mga
pamahiin mo? Ay, may ganun ba? Or ano yung mga ginawa mo? Magkaiba din ang 2019 at Kagiwaw na pamahiin ko because sa 2019, lahat ng vitamins ko eh. Parang sa morning, meron akong vitamin C. Sa lunch, may vitamin B complex. Sa gabi, may stress tabs pa ako niyan. Parang ganon. So, sobrang dami. Pero, Pamahiin or Yun ba yan? preparation, ganun. yun. So, parang lagi ako may vitamins. And, pamahiin ko, actually, it's not a pump. I don't know Kasi we don't believe in pamahiin naman kasi as... Parang ano lang, ritual. Ganun. Oo, yan. Ritual ko din nung Kagiwaw bar and even in 2019 bar was yung uminom ng paracetamol on the day of the bar. Kasi para daw parang maka-enforce siya sa strength mo siguro para hindi sumakit yung ulo mo ganyan. Kasi mas-stress ka the entire day. Ang nag-advise sa akin yan si Attorney Ben Usman. So so parang since 2019 in-advise niya sa akin yun, ginamit ko which is for me effective naman kasi hindi talaga unlike sa mga kasama ko every after bar exam, sakit na ng ulo nila. Ako hindi. In my case naman, ang isa sa mga ginawa ko, this was advised to me by my relative na who is now also a attorney. No? Actually, batch niyo siyang pumasa Kagiwaw. Ang sinabi niya, on every day of bar exam, magpakanduri or magpakain ng mga ustad. And yung parents ko yung gumagawa. yung mother ko. And we actually have madrasa. So, parang alam na namin kung sino yung mga target audience namin for the kanduri. So, every bar day, ayun, nagbibigay siya ng sadaka. So, that's one thing na I think, hindi dapat parang yun, common naman sa atin yan ng mga Maranao, no? Or and, Muslims. Diba? Yes, in connection, parang my entire bar review, every time na may nakikita akong nangihingi, binibigyan ko ng kahit piso or any coins that I have, 20, 5, 10. Kasi ang intention ko doon is perhaps itong piso ang magpapa-attorney sa akin because of the blessing na makukuha ko doon. Yun yung few of the things that I did during my preparation. Now, attorney, during the bar exam, syempre alam natin kung ano yung magaling tayo or yung nastudihan talaga or na-master natin ng maayos na subject at yung mga hindi natin nabasa ng maayos. Hindi natin napagtuunan ng pansin na mga subjects. Ano sa tingin mo ano yung mga subjects na nahirapan ka talaga at ano yung nadalian ka? Yun yung sabi ko sa'yo, unconventional talaga yung sa akin, no? Kasi hindi ko talaga wala akong gitreat na ito magaling na ako dito or ito mahina ako dito. Wala. Pare-pareho sila. So even during the bar, pare-pareho lang. Walang mahirap, walang madali. Parang the same experience. Yun lang, may mga subjects tayo na akala natin nag-perform tayo dun well. Paglabas ng bar result, yun pala yung lowest ko. How about ako naman kasi I knew yung mga subjects na feeling ko nadalian ako and ultimately yun din yung mga humakot ng average ko. Really? Oo. Specifically yung civil and yung labor kasi nga yung tinatawag nilang parang finil ko na lang na sige ako na lang yung labor god and buti na lang nag-reflect yung pagiging labor god mo doon sa result ko sa labor. And then yung civil talagang na-enjoy ko siya. In fact, natapos ko siya ng 1 hour ahead. Oo. Wow. Sa sobrang na-enjoy ko yung... attorney. Ano ba yan? Well, lahat ng mga bar subjects talaga, parang 30 minutes kung natatapos ahead of time. Kasi nga, yun yung isa sa mga kagandahan pag digitalize na. Ako, in my own experience, parang yung fact na pwede kang mag-erase ng sagot mo, that's a big help na, di ba? True. Di ba? As compare nung sa handwritten written, na... parang kung anong sinulat mo, it will make or break you. Oo. Tsaka... Tapos ma-realize mo mali. Wala ka lang choice. Natatakot ka pang baka isipin ng mga examiner markings siya. Diba? We go now to the bar waiting. Paano ka naghintay, attorney, during yung bar result? Yun talaga, iba talaga yung 2019 at saka itong Kagiwaw ko. So yung 2019, parang kabado ko araw-araw. Imagine November, lumabas yung result April. Ang tagal. Ilang months yun, November? For 5 months. 5 months, wow. So, sa 5 months na yun, parang araw-araw akong gumigising na takot. Kasi alam ko mababagsak ako. This was nung 2019? Yes. But, iba sa Kagiwaw. So, totoo pala yung sabi nila na nafe-feel mo eh. Yes.
No? Kasi, sabi ko sa Lord, Ya Allah, bakit hindi ako kinakabahan? Is this your way of telling me na, Hanan, this is your time. Just relax. Yes. Ganun. Totoo talaga. No? So, Kasi how about you? ako kasi right after nung exam last day, pauwi na ako, I knew there and then, I had a feeling na I have a chance. Hindi na naman siya pumasa. bragging na ano. Yes. Parang may iba lang. You've been through law school and alam mo yung performance. Alam yung nasanay ka ng i-measure yung kung ano yung result mo sa mga exams mo sa law school. And I was able to use that after the bar exam na Bar feeling ko I have a chance. Alam mo yun. So that helped me calm down. No, that helped me relax all throughout the waiting period. Yes. Sa amin kasi Ang mabilis baba lang nung waiting period. Oo, from September, October, November, then December, first week lang yung ano. So parang more or less 2 months lang yung waiting period namin. It wasn't that Kami 5 months din eh. So, Yung sa nung kayo nung sa 2022 November, bar. December, April din. 5 months din. 5 months din. So, paano ka nag-wait on the day of the bar result, Attorney Hanan? Yun, unlike na naman sa 2019. 2019, nagtago talaga ako sa kwarto kasi alam ko talaga na I will not make it. Pero yung sa Kagiwaw, parang ang yabang ng heart ko that time. Kasi sabi ng mama ko, I have a meeting, sabi niya, hindi ko kayo masabayan sa paghihintay ng result. Sabi niya, mag-zoom na lang ako. Hindi na lang ako pumunta dun. Sabay-sabay tayong maghintay ng result mo. Kasi we think you will make it. Parang mga ganong positive. So, you waited Sa bahay talaga. Sa bahay. Sa TV. with your family? Yeah, with my family talaga. Tapos, while waiting, nag-lag pa yung internet namin sa TV. So, sa phone na lang nakatingin yung papa ko. Tapos yung brother ko. Tapos biglang, letter Y kasi yung apelyido ko. So, ang tagal. Wala bang lumabas na leak or Wala. leak? Kami yata yung first and last na walang nag-leak. Na result. Result. Or walang Walang in-upload sa Twitter, walang in-upload Na sa ang PRC. Supreme Court. Wala. Talagang hihintayin mong matapos yung roll. So, nung umabot kami sa letter W, sabi ng sister ko, W na. Tapos biglang, hindi na makapagsalita yung papa ko. Ang sabi lang niya, so parang hindi niya masabi. Tapos yung brother ko yung nag-shout ng, Alhamdulillah. Then, nagets ko na it's positive. Although natakot ako dun sa bakit hindi. Akala ko, kaya kinakabahan yung papa ko kasi natapos na yung list. Wala pa rin yung name ko. Yung pala, yun na yun. Speechless na siya. So yun. Ang saya naming lahat. Kasi yun nga yung sabi ng mama ko. Parang, nung pumasa yung brother ko sa PLE, Physician Licensure Examination. first day ng bar exam ko yun sa Kagiwa. First day lumabas yung result niya. Hindi niya mabigay yung 100% na saya niya kasi parang ayaw nilang I-jinx. i-jinx yung sa akin. Parang kumbaga sa para magabaan ba? Parang ganun. i-jinx. I-jinx yung Yung sa sayo. akin naman. So, nung pumasa ako, parang yung Complete na. excitement, yung happiness niya nung sa PLE, Lumabas na totally. lumabas na din nung pumasa ako sa bar. So, yun, alhamdulillah. Ang ganda nung waiting namin kasi may video pa yun. Oo nga nakita ko pinakita mo sa amin. So, how about you, Attorney Aaron? Ako naman, lumabas kasi yung bar result around 1 p.m. na. So, nung morning, nasa bahay lang din ako naghihintay. Ako lang. Ayoko maghintay na may kasama ako. Gusto ko ako lang. And, I think pag first take mo talaga. ayun, totoo. Nasa kwarto lang ako. Oo. So, ang plano kasi ng initial plan ng mga kapatid ko mag-wait sa harap ng Supreme Court. Hello, like syempre di ba parang although feeling mo makakapasa ka parang hello. Pero hindi naman ganun I do not want to risk na doon ka mapahiya sa Supreme Court sa harap ng mga kapatid mo. Alam mo yun? Or sabay-sabay kayong uwing luwa. Oo, yung alam mo Parang yun. hindi mo ma-imagine. So, wag na lang. Or if pupunta ako dun sa Supreme Court na maghihintay ng result, ako lang, ayoko nang may makasama ako. Oo. Ayun. So, doon na lang sabi ko sa bahay and nung lumabas na yung result, ayun, parang, di ba, parang it's one of the best feelings Yes. in the world. Na finally, hindi ko na siya ulitin. Yun talaga yung relief. It's the Dalawang big relief. episode natin about bar, di ba? Oo. Bar review. Oo. Yung lahat ng yun, ayoko na siya, hindi ko na siya Yes. mauulit pala. Ultimately talaga, Finally. dalawa yung mananaig na feeling sa'yo. First is yung
relief na hindi mo na siya babalikan, yung hindi mo na uulitin yung entire process na yun. And second, ako in my case, I was able to give that joy, that feeling of excitement and kapipya ginawa si ko sa family members ko. Sabi nga ng papa ko sa akin sa PICC, na sabi ng papa ko, thank you for Sa family members ko. Sabi nga ng papa ko sa akin, parang ganun. Parang yung happiness daw nila when I passed the bar and yung experience nila sa PICC, parang na-experience daw nila because of me. So parang thank you daw. Parang okay. During yan, parang halos same kami ng thought ng papa mo na during the oath taking, all throughout the event, ang naisip ko lang talaga, ang nananaig na feeling ko. Yung parents, family, di ba? Yeah. And sabi ko parang, Ya Allah, thank you for making me experience this. Alam mo yun, sabi ko, to be able to experience this. Eto, no? Parang, it's... One for the books. How about yung mga listeners natin? Lalo na. How did you wait for your bar result? And ano yung na-feel nyo after seeing your name sa listahan ng mga nakapasa na binigay or na nilabas ng Supreme Court? How was it? We thank you for joining with us all throughout the season, this first season. This is just the start, no? Hopefully, may second season pa. Meron ba, Attorney Hannah? Sana. Again, we thank you for the support. Or mag-comment sila below kung gusto nila ng next season. Yung gusto nyo ba? Oo. Tama na ang Tama na. Like, guys, tama na. First ba to? Awat na. So, again, we thank you all for tuning in every Monday and for the support that you've showed sa amin, di ba? For the second season, we hope to give you more. We hope to invite more lawyers and please be excited about it kung gusto nyong may second season. So, so comment down below if you want second season. And that ends our episode finale for this season and for this Monday. If you enjoyed this episode, feel free to give us some love by following us on our social media accounts. You can also find us on Spotify and Apple Podcasts. We'll see you next season, inshallah. Inshallah, hopefully. Ito may... Thanks for tuning in daw. Sorry natin. Yes. Bye. May audience kasi tayo. Live audience. Yes. Bye. Oh my God, yung pasan.